ang talagang dating nito sa Pilipinas is June 26 pa. So nagkataon lang na merong stock yung Game Extreme na San Mateo kaya nakabili ako nito. Ang problema ko naman dito guys, wala akong makita accessories pa. So inikot ko na guys yung buong SM North. Wala akong nakita accessories nito. Kasi nga raw, ang dating araw ng accessories nito is sa June 26 rin, kasabay nga ng pagdating ng Nintendo Switch 2. So, umorder na lang ako guys sa online. So, ito guys is Pigeon, yung na-order ko. So, ang nakalagay dito is Nintendo Switch 2 Nano Pack. So, napaka-plain lang ng box niya. Pero guys, kilala ang Pigeon talaga sa paggawa ng mga quality na case. So, manual. So, ito guys yung sa tablet mismo. Tapos nakakatuwa, pati yung stand niya, meron ring takip. Tapos ito naman guys, sa left and right na Joy-Con. Then, meron siyang mga extra tape. So, nakabili rin ako dati guys ng case ng Pigeon na para sa Galaxy Fold 4. So usually talaga guys, meron siyang mga ganitong tape para hindi kumakalas doon sa mismong unit. So may dalawang tape, tapos 3, 4, 5. So ikabit ko na guys yung para sa tablet. So yan, di naman siya ganun kakomplikado ikabit. Kaso malambot talaga guys yung pagkakabit niya, kaya siguro nilagyan siya ng tape. So yung texture guys ng Switch 2, no? So halos same lang rin ang texture nung kinabit ko na case. Then meron rin tayo guys para sa stand. So 4 na tape rin siya. Alisin lang natin. Then kabit ko lang. Testing ko nga. Ayun. So okay naman. So wag kayong mag-alala guys kasi may tempered glass na talaga to sa harapan. Kaya hindi na siya magagasgas. Then dito naman tayo guys sa left and right na Joy-Con. So again, meron na siyang tape. Ang kulay niya is kakaiba siya dun sa tablet case. Ito medyo gray to eh. Yung tablet case talaga guys is black talaga. So ilagay ko lang siya dito. Yan, so hindi rin naman siya komplikado na ilagay. So ngayon pwede ko na siyang ikabit dito. Yung. And ito rin dito. Okay. So ito guys, meron siya mga extra tape strip. So kung sakaling aalisin nyo siya para linisin, tas para ibalik ulit. So guys, tulad nyo, naghahanap rin ako ng pinaka the best na case para sa Nintendo Switch, no? So, kasi pag bumili talaga ako ng case, halos hindi na talaga ako guys nagpapalit ng case. So ito guys yung mga dahilan kung bakit ito yung napili ko na case. Unang-una, syempre nadidetach siya. Usually kasi guys, pag bumili ka ng case, isang buo siya. So yung Joy-Con mo guys ay hindi na siya natatanggal. So ito guys, pwede mo pa ring maalis yung dalawang Joy-Con. Yung ibang case na nakita ko, kapag bumili ka, hindi mo na magagamit yung kickstand. Ito guys, nagagamit mo pa rin yung kickstand. Yan. So isa pa guys na nagustuhan ko sa kanya, lahat ng port niya is accessible siya. Yan, so wala siyang natakpan. So power button, volume button, tapos ito yung mga vent, di rin siya natakpan. Then yung USB Type-C, yung 3.5mm jack, itong game card, accessible rin siya guys. Then sa ilalim niya, ganun rin, no? So accessible rin lahat. And last na hinahanap ko guys sa case ng Switch, dapat guys kahit na nakalagay yung case, magagamit mo pa rin siya sa dock. So i-testingin natin siya guys. Yan, so medyo sumikip siya. Kasi pag walang dock nito, gumagalaw tong Nintendo Switch sa loob eh. So pwede mo guys gamitin to sa TV, tapos pwede mong alisin yung dalawang controller. And pwede ka na maglaro. So sa cons naman guys, unang-una wala siyang protection sa screen. Yung ibang case kasi, meron siya para sa likod and meron rin siyang tinatakip sa harapan. Then ang isa pa guys na hindi ko nagustuhan dito, kahit na naka-case ka, is yung grip niya. Hindi siya ganong nakaumbok. So kaunting-kaunti lang guys yung nadagdag na umbok doon sa Joy-Con. So hindi pa rin siya ganong ka ergonomics. Kasi yung ibang case talaga guys, maumbok talaga yung dito niya. So kapag hinahawakan mo siya, syempre mas komportable ka. So sa mga nagtatanong guys, no, kung compatible ba yung accessories ng Switch 1 dito sa Switch 2. So meron akong GuliKit Kong dito na controller. So ito is para sa lahat. So pwede siya sa Switch, pwede siya sa Windows, pwede siya sa Android. Yung D, hindi ko pa siya nagagamit eh. Kasi meron akong Pro controller ng Switch 1 rin and hindi ko na siya ginagamit. Mas gusto ko to kasi meron siyang Hall effect. Yung Pro controller ng Switch 1, nagdi-drift rin siya eh. Ito guys, imposible ito mag-drift kasi naka-Hall effect to. You know, so napaka-responsive nito. Maganda dito guys, hindi ka mag-aalala sa stick drift. And sigurado guys, no, yung iba sa inyo, meron kayong mga portable monitor na kamukha nito. Na kapag pinlug nyo guys using Thunderbolt, yan, so pwede siya guys sa Switch 1. So guys, hindi ordinaryong Type-C na cable to. So tawag dito guys is Thunderbolt. Kasi kapag ordinaryong Type-C lang ang ginamit mo dito, ay hindi siya gagana. So baka yung merong may-ari nito, nagtatanong kung pwede ba siya sa Switch 2. So testingin natin siya guys.
Yan, so hindi siya gumagana talaga, no? So ilang beses ko na talaga itong tinesting pero hindi siya nag-work. So guys, kung may Nintendo Switch ka na at gusto mo rin makabili nito, and ito rin guys, GuliKit controller na to, no? Kung saan ba to nabibili. Maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to, at make sure lang guys na yung link na yun ay kiklik nyo para siguradong yung mga dinemo ko dito yung mabibili nyo. At syempre guys, kung nagustuhan mo naman tong video na to, huwag mo naman kakalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre i-like mo rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video ko about sa gadgets. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you in my next video and bye! Shh!